Okay, panoorin natin to. Kung babae man ako, hindi ako makikipag-date sa lalaking minimum wage earner. Buti na lang hindi ka naging babae. Doon pa lang, panalo na kaming lahat ng lalaki dahil hindi ka naging babae. Pero mo ganyan yung tsura ng babae, no? Ay, nako, may balbas. Sabi natin, Kasi alam ko sa sarili ko na I date to marry. Wow. At kung makikipag-date ako sa lalaking minimum wage earner, malamang sa malamang kulang yung kapasidad niya para makapag-provide ng pinansyal. Wait, you date to marry, okay? So, ang hinahanap mo ay isang sugar daddy. Kasi look man, ako ay dati, nung bata-bata ako, 20 years old to around 26 or 25 years old, yung sahod ko ay sakto lang. And I know for a fact kasi nagtrabaho din ako ng close to minimum wage. Ang hindi ko kasi gusto sa retorika na to or sa mga arguments na ganito, it isolates a portion of men who's looking to date, okay? Kasi pag medyo bata-bata ka, gusto mo magka-jowa. Gusto mo magka-jowa ng maganda. Tapos here comes a fucking stupid advice na sasabihin sa'yo na, yo, I wouldn't date I wouldn't date a minimum wage earner. Ang hindi mo ba nagigets ang konsepto ng date or konsepto ng pagiging in a relationship? Ano ba hinahanap mo sa relationship? Someone na magiging sugar daddy mo or someone who will love you for the rest of your life. In sickness, in health, as death do us part. Di ba yun yung sinasabi nila kapag ikakasal? Kung sugar daddy lang pa, buti na lang hindi ka naging babae kasi yung mga babaeng ganyan, well, ganun talaga. Merong mga ganun. Buti na lang talaga. Nasa listahan ka ng mga lalaki. Tuloy natin. Sa pamilya namin. So, ang mangyayari, mapupwersa akong magtrabaho. Magtatrabaho kaming dalawa kasi ngayong kinikita niya, kulang para mabuhay ako at yung anak ko. Okay, first and foremost, walang masama sa babaeng nagtatrabaho. Commendable nga yung babaeng nagtatrabaho kasi meron siyang career na para sa sarili nila. Walang masama doon. Actually, yun nga yung gusto mo yung, di ba nga, feminist siya? So, gusto mo ng women empowerment, women in the workforce. Tas ngayon, ang gusto mo, umasa ka sa lalaki na mataas yung salary. Ano ba naman yan, Tito Mars? Napaka-inconsistent mo. Actually, mga kamatis, mga kaibigan, let me just bring up the numbers here. Kasi, this is a very alarming yung sinasabi niya. This is actually yung minimum wage natin for this year. 570 pesos or there about 600 pesos pag nasa NCR ka and around 400 pesos kapag ka nasa ibang parts ka ng Pilipinas. Okay, so and the average income according to Statistica is 20,000 pesos. So can you just imagine mga kamatis, mga kaibigan, if you are a young couple tapos isa lang yung nagtatrabaho sa inyo, so mahirap talaga yon kapag mahal mo yung tao kaso minimum wage earner ka. Mahirap talaga yon pero it happens in real life. So mas maganda talaga kung nagsisimula pa lang kayo, wag mo mag-family planning kayo tapos kumuha kayo parehas ng career. Kasi walang masama kung marami kayong source of income. Yung negosyo naman it could follow Diyos ko naman, gusto nakakainis ganyang itsura, gustong maging sugar baby, pukin ng inang yan. Hindi nga, seryoso. Sugar baby, may balbas. Pukin ng ina. Tuloy natin. Ayoko yung ganun. Kung ako babae, gusto ko magtatrabaho ako. Hindi ka nga babae. Ilang ulit ba natin sasabihin niya, hindi ka babae. Kung gusto mo talaga ng true women empowerment, empower women to go to the workforce. Empower women to marry for love, not for money. Pukin ng ina. Shukin ng inay na yan. Kaming mga lalaki, lalong-lalo na yung mga nasa sitwasyon ko, we can help women out. Pero mas gusto namin yung magiging partner lang namin. Pwedeng tumulong sa babae ako, ginagawa ko yun. Minsan, nagre-regalo ako. Wala akong inaasahan kung hindi pa kasi anong babae na yun. Pero, I would like these women to achieve something in their lives. Hindi lang basta bahay-bata. Putang ina, ganyan itsura, bahay-bata. Ano yan? Pag 1 year old pa lang yung anak nyo, may balbas na. Putuloy natin. Ako para sa sarili ko at para sa anak ko. Mag-business para kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Parang ganun kadaling mag-business. Parang kang si Franklin Mayano Bayad ng 7 kyaw, na agad. Ganun na agad. Siyempre, hindi ganun yun. It's not that easy. Whether you're going to business or you're having a career, it's also very difficult.
kailangan mo din pag-aralan lahat 'yan. Kailangan mo din delve ng time. So mas maganda talaga diploma at diskarte, partner na tumutulong. Pero kung sugar daddy hinahanap mo, boy, pass. Putang ina, mas mukha ka pang daddy dun sa sugar daddy mo eh. Tuloy natin. Sa lalaki, iwanan man niya kami, magtarantado man siya, mambabae man siya, kaya kong buhayin yung anak ko sa sarili ko. O kasi kung wala kang career, edi hindi mo magagawa yon. Di ba hangers ka din? That is why, kung meron kang i-advise sa lahat ng tao, babae or lalaki, girl, boy, bakla, tomboy, regardless of gender, is to get a career. Okay? Huwag kayong umasa sa isang tao, asahan nyo yung sarili nyo, and then get a partner na magko-complement sa'yo. What the fuck, man? Alam mo, Tito Mars, minsan mag-google ka para makita mo, para maging mamulat ka sa katotohanan ng realidad. Hindi yung ganyang mga opinion na pangtanga. Puta, kung ako magiging babae, hindi ka nga babae. Doon pa lang talo ka na eh. Tuloy natin. Tsaka ayoko maging asawang losyang. Pagod na sa trabaho, nag-aalaga pa ng anak. Hindi, pag naging nanay ang isang babae, that is the greatest thing na pwede niyang gawin dito is to bear a child, and hindi yun pagiging losyang. Alam mo, ako proud ako sa mga single mom at saka na talagang nagtatrabaho sila at sinusuportahan nila yung mga anak nila. This is why you need legislators na magpoprotekta dyan sa mga single mom na yan. Shout out to Risa Ontiveros. Political vlogging, ang tagal-tagal pa ng 2028. Pero gets nyo, hindi porke nanganak ka, malulosyan ka kagad. Kita mo si Miss V. Cortez. Tingnan mo yung nangyari sa kanya. Binigyan niya ng binhisi kong TV, si Kidlat. Pagkatapos nun, nagpa-sexy. Posible. Kung meron kang partner na tutulong sa'yo. Hindi yung ganyan. Maghahanap ka ng above minimum wage. Yung mukha mo pang below minimum wage lang. May balbas ka pa. Pukin ng inay-inay na yan. Tapos ng sarili, hindi na maalagaan. Like, no! Babae. Like, no. Alam mo, hindi ka God gives to women, Tito Mars. Okay? Minsan, i-temper mo yung sinasabi mo yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Kasi in today's time, mga kamatis, mga kaibigan, it is better to have multiple sources of income. Not just one, not just two, maybe three. Sometimes yung mag-partner, income 1 in income 2 yan. Okay? Kung magkaka-business, income 3. Kung may dalawang, may part-time sila, income 3, income 4. Gets? The point here, mga kamatis, mga kaibigan, is that if you are truly for women empowerment, just like yung pinaglalaban mo dito sa social media, then why are you pushing girls not to marry for love, but for money? Edi twisted lahat ng sinabi mo. Ba ito talagang lalaki na to, sobrang parang nabuhay lang sa internet para manginis. Now, ako kasi, I am in the understanding that most of the na nakikinig sa akin are men na who are not yet whole in their life. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang, kaka-apply pa lang, 1 taon pa lang sa trabaho, kaka-graduate pa lang, pag-graduate pa lang. Wala pa silang na-achieve sa buhay ng totoo. But then again, they would like to get partners in life. And these people, and this dogma na kumakalat sa internet, na auto pa sa minimum wage, hurt these men na talagang men of value tong mga to. They want to be a credit sa society, but people like you are hinihila sila sa pababa. Kasi wala minimum wage earner ka lang, mababa ka eh. What happened to character? What happened to values? Ano yung sinabi ni Martin Luther King? Teka, ayokong i-google eh. Pero ang sinabi niyang gano'n, I dream that my 4 children would not be judged by the color of the skin, but by their character. Anong nangyari na doon, Tito Mars? Kung ang sorry doon sa kung na-batch ko yung citation pero kayo na lang ang mag-correct dyan sa akin dyan sa comment section. But the thing is, I would really like men here to be more to be proud of themselves. Kung nagtatrabaho ka, kung hindi ka nanlalamang ng kapwa mo, you are already winning in life. And dun sa mga babae, kung mahirap ang buhay, kami din nahihirapan kami. So get a partner na tutulong sa'yo that would love you and respect you
till the rest of eternity. Huwag kayong makikinig dito sa lalaki na to. Yun lang. Gege mga lods. Pack you, Tito Mars.